And then lastly, number 4, paano ka magsusuko ng buhay mo sa Diyos? Exercise a focused life. So totoo lang, hirap na hirap tayo na panatilihin yung isip natin sa Diyos. Maraming umaagaw ng attention natin. Andyan na yung ating trabaho, mga anak, asawa, hobbies, at iba't ibang demands at distraction ng buhay. At kailangan natin mag-ingat na hindi sila ang mas pahalagahan natin, kundi ang dapat nabigyan natin ng priority ay ang relasyon natin sa Diyos. Ang ibig sabihin ng pag-focus sa Diyos ay magiging intentional ka na tignan ang lahat ng bagay, sitwasyon at pangyayari sa kung paano ito tinitignan ng Diyos. Mananatili ka na nakafocus sa kung sino ang Diyos at magtitiwala ka sa Kanya. Kadalasan, kaya nawawala yung focus natin sa Kanya ay nagdududa tayo kung totoo ba na siya ay mabuti at gagawin niya kung anong pangako niya sa atin. Kaya kaibigan, ang pagtitiwala mo sa Kanya, ang pagfo-focus mo sa Kanya ay magpapakita ng surrender. Pero paano mo ito gagawin? Una, focus on the source. Alalahanin mo na siya ang source ng lahat ng bagay na kakailanganin mo. Mag-focus ka lang sa Diyos. Filipos 3:1, sa wakas mga kapatid, magala kayo sa Panginoon. Hindi ka abalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Wow, ang source ng kagalakan ni Pablo ay hindi yung sirkumstansya o hindi yung kawalan ng problema o hindi nakatingin si Pablo sa Panginoon. Sabi niya, magalak kayo sa Panginoon. At sabi niya, hindi ka abalahan para sa akin na ulitin ko ang naisulat ko na. Ibig sabihin, doon pa lang sa chapter 1 and chapter 2 ng Filipos ay sinasabi na ni Pablo na i-focus ninyo ang inyong buhay sa Panginoong Yesus. Dahil siya lang naman talaga ang source o ang pinagmumulan ng lahat ng pangangailangan natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Physical, material, financial, emotional, spiritual, at marami pang iba. Kaya nga, huwag kang mag-alala, kaibigan, sa pangangailangan mo kung hindi unahin mo ang Diyos. Siya ang iyong priority. Palaguin mo ang pagkilala mo sa Kanya. Bigyan mo ng priority ang purpose niya para sa buhay mo at kung ano man yung pinag-aalala mo ay kaya niyang ibigay yan sa iyo. Pero ibigay mo muna sa Kanya ang iyong priority, ang iyong time, talent, treasure at makikita mo kung gaano siya katapat sa lahat ng Kanyang pangako. May nagsabi, if you know what you'd give your life for, you can know what to give your time to. Narealize ko kung hindi ka nananalangin, hindi yun dahil sa wala kang time. Kung hindi ang Diyos ang iyong priority. Kung hindi ka umaattend sa church or minsan-minsan lang, hindi dahil sa wala kang time, kundi dahil hindi si God ang iyong priority. Kung hindi ka nagbibigay sa Diyos at sa Kanyang gawain, hindi dahil sa wala kang time, kung hindi siya ang iyong priority. Kung hindi mo ino-honor ang iyong asawa, hindi ka nagsasubmit sa Kanya, o kaya hindi ka naglilingkod sa iyong pamilya, hindi dahil sa hindi mo kaya, kung hindi lang talaga priority si God. Kung hindi mo pinapalago ang iyong pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita, pagsali sa discipleship, ay hindi dahil sa wala kang time, o hindi lang talaga ang Diyos ang iyong priority. Kaya kaibigan, kailangan mo mag-decide, ang Panginoong Hesus ba ang pinaka-importante sa iyo o hindi? Ibubuwis mo ba ang buhay mo para sa Kanya o hindi? Kung gusto mong matutong mag-surrender sa Diyos, kailangan mong matutong mag-focus sa Panginoong Hesus at gawin siyang priority sa buhay mo. Pangalawa, paano ka mag-focus sa Kanya? Eliminate distractions. Tanggalin mo yan. Sabi sa Filipos 3:4-6, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip nino man na siya'y may katuwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Wow, sa totoo lang. Kung ang kaligtasan ay makukuha mo sa mabuting gawa, nako, ang sabi ni Pablo, marami ako niyan. Sabi niya, ako ay tinuli sa 8 araw, ako isang tunay na Israelita. Then sabi pa niya, mula ako sa angkan ni Benjamin at ako'y totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, nako, siya ay isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang church ng Panginoong Hesus. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Alam mo, mga Pariseo ay kabisado nila yung first 5 books of the Bible at sinusunod nila ang lahat ng nakasulat doon.
Grabe, ang dami niyang credential at accomplishment at marahil mataas ang kanyang ambisyon, marami siyang plano sa buhay. Pero alam mo, palagi niya sinasabi, ang kaligtasan ay hindi sa gawa, kung hindi sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kung gusto mong maligtas ay alisin mo ang focus mo sa iyong sarili at sa mga nagawa mong kabutihan dahil hindi yan ang magbibigay ng righteousness sa iyo. Ayon sa Bible, ang righteousness ay manggagaling lang sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Sabi sa Romans 3:22, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. Paano daw ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat ng tao? Tingnan mo, hindi tayo ang gagawa para gawin nating matuwid yung ating sarili. Kung hindi ang Diyos ang gagawa para maging matuwid ang isang tao, maging righteous, mapatawad, malinis, maligtas. So paano daw gagawing matuwid ng Diyos ang tao? Sabi diyan, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. At alam na ito ni Pablo, siya ang sumulat nito. Ang ibig sabihin, ang focus niya ay nasa Panginoong Hesus at hindi siya papayag na magkaroon ng iba't ibang distraction. Kahit pa ang kanyang mga accomplishments, kahit pa ang kanyang mga failures, kahit pa ang kanyang mga ambisyon, ay hindi niya papayagan na madistract siya. Para sa kanya, ang buhay ay ang Panginoong Hesus at yung dating Saul ay Pablo na ngayon. Wala na yung dati. May nagkwento, sabi niya, ang red flags para malaman niya na hindi na ang Panginoong Hesus ang focus niya at nadidistract na siya sa ibang bagay ay madali na siyang magalit sa mga tao. Pangalawa, bumabalik siya sa kanyang sinful habit. Pangatlo, pakiramdam niya ang layo na ng Diyos. And then sabi niya, hindi siya nakakaramdam ng excitement na makipag-usap sa Diyos araw-araw. Dumadaan ng araw, linggo at hindi siya nakikipag-usap sa Diyos sa kanyang quiet time. Kaibigan, tanong natin ito, ano ba ang mga distractions na meron ka ngayon? Pwedeng yan ay relationship, pwedeng yan ay materialism, pwedeng yan ay entertainment na ginagawa mo pa rin kahit alam mo na yan ang magpapalayo sa iyo sa Diyos. Maring ang distraction sa iyo, yung mga tao nakapaligid sa iyo na nakakasama mo at nagbibigay sa iyo ng mga negative influences. Kaya hindi mo nagiging priority tuloy ang Diyos. O maring ang distraction mo ay ang pag-aalala sa future. O kaya naman ay yung personal goals sa buhay. O ang iyong bucket list na gustong gusto mong makuha. Kaibigan, kahit ano pa yan, ituring mo yung walang halaga dahil walang kapantay ang value ng Panginoong Hesus. Tanggalin mo yung distraction na yan at mag-focus ka sa Panginoong Hesus. Sikapin mo na palaguin ang iyong intimacy sa Diyos at gawin mo yung mga bagay na pinapagawa niya sa iyo. Kaibigan, ganito yung surrender. Lord, hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko kung hindi ikaw na. Tatanggalin ko lahat ng distraction na magiging hadlang para matupad ko ang purpose mo sa buhay ko. Kaya nga sabi ni Pablo, sabi niya sa Filipos 3:7-8, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at tinuturing kong basura. Makamtam ko lamang si Kristo. Kaibigan, hanggat hindi mo tinuturing na parang basura ang iba pang bagay, kung ikukumpara sa halaga ng Panginoong Hesus, ay hindi ka magfo-focus sa Kanya. Hindi ka magsusurrender sa Kanya. Kaibigan, gayahin mo si Pablo. Sabi niya, ituturing kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Kaibigan, kinikilala mo ba ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon? Hindi lang siya tagapagligtas, kundi Panginoon. Kapag sinabi mong siya ang Panginoon, ay siya ang master ng iyong buhay. Maraming tao gusto ang Panginoong Hesus bilang Savior, pero hindi Lord. Kaibigan, kailangan mo siyang gawing Lord. Siya ang nakaupo sa trono at hindi ikaw. Yun ang ibig sabihin ng pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon. Ito ay pag-surrender sa Kanya. Merong isang lighthouse na binabantayan ng isang mama at siya ay binigyan ng sapat na langis para mapanatili niya yung ilaw doon sa lighthouse sa loob ng isang buwan. At ibinilin sa kanya na wag mong papatayin yan. Kailangan laging nakailaw yan sa bawat gabi. Isang araw may babaeng lumapit sa kanya at nanghingi ng konting langis. Sabi sa kanya, bigyan mo na ako kasi yung anak ko giniginaw na. Then sumunod lumapit yung isang magsasaka. Sabi niya, anak, bigyan mo ako ng konting langis kasi magbabasa ako.
Then, yung isa lumapit din at nanghingi ng langis. Kailangan daw niya sa kanyang makina. So, yung mama, nakita niya na valid naman ang mga request at kailangan niyang tulungan sila. Kaya, nagbigay siya ng langis. Now, bago umabot ang isang buwan, yung lalagyan ng langis ay naubos na. Kaya nung gabi na yon ay walang ilaw sa lighthouse. Alam mo, nangyari? 3 bangka ang bumangga sa malalaking bato at mahigit 100 ang namatay. At nung iniimbestigahan ng gobyerno ay nagpaliwanag yung mama sa nangyari. Pero alam mo, sabi ng opisyal, sabi sa kanya, binigyan ka ng nag-iisang task. Isa lang ang gawain na susundin mo. Ito ay ang panatilihin mo bukas ang ilaw gabi-gabi. Ito lang ang focus mo dapat at ang lahat ay secondary. Ang priority mo ay panatilihing bukas ang ilaw. Kaya't wala kang excuse na pwede mong sabihin sa akin. Kaibigan, darating yung araw, haharap tayo sa Diyos at hindi natin pwedeng sabihin naging abala tayo sa ating negosyo, sa ating trabaho, sa ating relasyon, sa ating pamilya at sa iba pang bagay. Pero alam mo, sasabihin sa iyo ng Diyos, iisa lang ang importante. Makilala mo ako, mahalin mo ako, mag-focus ka sa akin at ang lahat ng kailangan mo ay ibibigay ko. Pero yung mga yan ay secondary lang, bonus lang yan, yung mga bibigay ko sa iyo. Pero ang pinakamahalaga na dapat meron ka at ang priority mo ay ang lumalagong personal na relasyon mo sa akin. Kaibigan, maaaring gusto mo nang isuko ang buhay mo sa Diyos. Gusto mong gawing Lord ng buhay mo ang Panginoong Yesus. Yan ang pinakamagandang desisyon na magagawa mo ngayon. Kaya kaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at gagawin ka niya matuwid. Ngayon din, lilinisin niya at patatawarin ang lahat ng kasalanan mo, past, present, and future sins. At bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mong sumuko sa Kanya ngayon, ipahayag mo ito sa pamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Sinusuko ko na po ang aking buhay sa iyo. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo po ako na ikaw ang magdesisyon sa buhay ko araw-araw, moment by moment. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa iyo. Sabi ni Charles Stanley, oftentimes, the more we surrender to God, the greater our ability to see His hand in our life. Kaibigan, hanggat hindi mo sinusuko sa Diyos ang lahat-lahat, ay hindi mo mararanasan yung makapangyarihang pagkilos niya sa buhay mo. Na masaksihan mo yung mga himala na kaya niyang gawin sa buhay mo. Na mapatunayan mo na siya pala ay totoong buhay. Na meron pala talagang Diyos. Kaibigan, wag mong sayangin ang buhay mo dito sa lupa. Isuko mo ito sa Diyos. Know who you are. Kilalanin mo na ikaw ay anak ng Diyos at kapag ginawa mo ito, ay magkakaroon ka ng confidence na tuparin ang plano ng Diyos sa iyo. Obey the Holy Spirit. Siya ang ilagay mo sa iyong trono at hindi ang iyong sarili, and then box in your wandering thoughts. Ikulong mo ang mga maling kaisipan na binabato sa iyo ng dyablo at ipasailalim mo ito sa pagsunod sa Panginoong Yesus, and then exercise a focused life. Fix your eyes on Jesus at pag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng freedom na magkaroon ng meaningful life na matagal nang inaagaw sa iyo ng dyablo. God bless.